Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hello. Gusto ko lamang pong maglabas ng sama ng loob. Wala kasi akong masabihan ng nararamdaman ko. Napakasama ko bang tao? Kung sinabihan ko yung father-in-law ko na huwag siyang magyosi dito sa loob ng bahay. Okay naman po sila eh. Sa totoo lang, mabait po silang lahat sa akin. Lagi lang po kaming nagtatalo-talo dahil sa pagyoyosi. Newborn pa lang po yung baby ko. Nakakalanghap na siya ng usok ng yosi. Dahil sa father-in-law ko. Hanggang mag-1 taon na po yung anak ko, ganun pa rin ang nangyayari. Lagi po siyang nagkakasakit at pabalik-balik kami sa ospital dahil sa mahinang baga ng baby ko. By the way, sobrang bait po ng asawa ko sa akin. Lagi niya akong sinasabihan na tiis-tiis lang. Lagi niya ring pinaparating sa mga magulang niya, especially sa papa niya, yung problema ng anak namin. Palagi po kaming pinagtatanggol ng asawa ko sa pamilya niya. Pero kahit anong pag-a-adjust ang gawin namin, wala pa rin. Siguro para sa iba po, maliit na bagay lamang po ito. Pero alam niyo po, bilang isang ina, napakasakit po sa kalooban ko na nakikitang nahihirapan po yung anak ko dahil sa kapabayaan ng iba. Nagsabi naman po ako sa kanila ng maayos. Ang sabi naman po ng father-in-law ko, mabuti yun. Para parehas na lang kaming magpapanebulize. Sa sobrang galit ko po sa tatay ng asawa ko, sinabihan ko siya. Ang sabi ko, kung gusto mong magpakamatay, ikaw na lang. Huwag mo nang idama yung anak ko. Ang sakit po kasi sa puso ko eh.
araw-araw sinisisi ko yung sarili ko kung bakit nagkakasakit yung anak ko. Anak, sorry ah. Sorry kasi ako yung naging nanay mo. Sorry kung sa ganitong pamilya ka lalaki. Medyo maaga kang dumating pero mahal na mahal ka namin. DJ Lindsay, tago niyo na lamang po ako sa pangalang Joanne. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Ang pinakasikat na FM, Energy FM. Hi Pangga, 9:15 ng umaga ang tamang oras. Wow! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Parang may lamok lang din. Good morning po sa mga panggapo natin na talaga naman pong relate. Oh, si Ante galit na galit. Oh. Musok yung ilong. Uy, huwag ka masyado magpa-apekto ate. Problema to ni Joanne. Pero syempre, bibigyan natin siya ng advice. At hindi ka makakapagbigay ng sound advice kung ikaw po ay, alam mo yun, galit na galit din. Oo. Hello muna and good morning sa lahat po ng mga taga-Pasig, Quezon City, Muntinlupa at Parañaque. Mabuhay po kayong lahat. Kung ikaw yun na dyan sa ganyang sitwasyon tulad po ni Joanne, mahirap nga naman yun, no? Ang tanong ko lang, bakit ka kasi nandyan sa bahay ng biyenan mo? Diba? Bakit ka kasi nagsusumiksik dyan? Meron kang bagong sanggol, hindi kayo humiwalay. Alam mo naman yung nagyoyosi. Diba? Siguro kulang sa funds. Yan naman talaga yung issue minsan eh. Kaya hindi makahiwalay yung mag-asawa sa poder ng mga magulang nila dahil nga po kulang sa funds, kulang sa funding, kulang sa pira. Yan naman talaga ang problema. Kaya nakikisiksik dun sa bahay ng mga magulang. No? Ano nga bang dapat natin gawin? I-message mo na ako now na mga mahal ko pangga ko baby ko. Halika na, punta ka na sa Facebook, facebook.com/energyfm 1067. Ha, tuloy-tuloy lang po yan, walang space, walang underscore, basta Energy FM 1067 sa Facebook. Wow! Ay nako, sabi ni Ate Ravicel, isang malaking bawal sa bata ang usok ng yosi. True laliw. Sabi naman po ni Kathleen, Kathleen Tombit, damang-dama, DJ Lindsay. Oo, bakla. Imaginein mo kung ikaw yung nanay tapos may ganong sinabi. Okay lang yan. Para dalawa na kami magne-nebulizer. Alam mo yun? Pag sinabing nebulize, ito po yung sa mga may hika, ayaw nahihirapan huminga. It's either compact, yung laging dala-dala, tapos pinipindot lang na ganon. Tapos ganon, lalanghapin mo lahat. Ganon. O di kaya naman, yung akin kasi, yung sinasaksak, yung malaki, yung kapag inon mo, parang parang big bike yung tunog. Grabe ang lakas ng tunog nun. Yung nebulizer na luma. So, ano nga bang masasabi mo? Halika na mag-comment ka na. Sabi ni Abed, good morning DJ Lindsay. Iisa ang solusyon dyan. Bumukod na kayo. That's it. Sabi naman po ni Alvin Tabamo, why naman like that si father-in-law? Dapat magbukod na lang kayong mag-asawa if yan ang ikabubuti ninyong dalawa. Bata pa naman din yung anak nyo. Diyos ko po. Sabi ni Alvin, damang-dama din ni Alvin, parang kapitbahay ka. Kamag-anak ka ba, Alvin? Sabi naman ni Gretchen, shoutout naman po DJ Lindsay from Pasig, watching everyday po. God bless you. God bless you too. Sabi naman po ni Wapo ako, try Vowsy. See if it helps. Huy, grabe ka naman dun sa Vowsy. Hanggat mapapag-usapan. Pero kasi, heightened din talaga ang kumbaga,
lahat ng senses ng nanay, lalong-lalo na yung pagiging emotional nila. Talagang, ay nako, talagang skyrocket yan. Mataas talaga ang emotions ng nanay kasi bagong panganak pa lang. Kaya maiintindihan mo kung nakasagot siya ng ganun dun sa father-in-law niya eh. Oo eh. Bakit hindi na lang ikaw yung magpamatay? Ganon. Gusto mo yon? Kasi nga, syempre, bata di ba? Baby, sanggol pa nga lang yung anak niya. Tapos nakikiusap ka ng maayos. Tapos hindi ka pinagbibigyan. Pero para sa akin kasi, nandun ka sa bahay ng mga magulang ng asawa mo So, wala ka talagang magagawa. Wow. Hindi naman sila yung tipo ng mag-a-adjust para sa apo nila. 'Di ba? Ano ba naman yung lumabas kayo ng bahay, doon kayo magsigarilyo, 'di ba? Wag sa loob ng bahay. Pero kasi may mga tao nga talaga na ang attitude is, kayo yun nandito di kayo yung mag-adjust sa akin. Ano ako mag-a-adjust sa inyo? Langhapin nyo lahat ng yosi ko, ganyan. 'Di ba? Kung gusto nyong wala kayong maamoy na yosi, lumipat kayo ng bahay. Ganyan. Ganon, may mga ganong tao. Hindi silang mag-a-adjust sa'yo. 'Di ba? Ikaw yung mag-a-adjust sa kanila. Well, rightful naman dahil bahay nila yon, pero baka nakakalimutan nila na apo din naman nila yon. Yun, 'di ba? At stake yung health. Wow! Nagkakasakit. Ganyan. Ang hirap pa naman kapag bata ay nagkasakit. Mahina ang ilang libo, 'di ba? Totoo. Mas mahal ang konsulta kapag bata kaysa sa matanda. Kasi syempre, masyadong fragile ang mga laman loob ng mga bata. 'Di ba? Kaya dapat talagang todo alaga tayo at hindi pwedeng magkamali ang mga doktor at mga nurse. Oo, kapag bata. Hindi sila pwedeng mag-trial and error dyan, pangga. Sabi naman ni Jessica, rason ng ibang nagsisigarilyo is mahirap pigilan yan. Pero sana po, be considerate naman. Kung kaya nyo pong bumukod, gawin nyo na po kasi po wala na kayong magagawa sa mga taong makikitig po ang utak. Miss you, DJ Lindsay. Missed you too. Oo. Feeling ko yan lang talaga yung rason. Oo. Kayo nandito sa bahay namin. Bahay namin to ba't kami mag-a-adjust sa'yo? 'Di ba? Sa totoo lang, off nga yung ginawa mo, te. Oo, Joanne. Na ba't hindi na lang ikaw yung mamatay? Ang tapang mo dun sa part na yun, ante. Kala mo bahay mo ba yun, te? Bahay nila yun. Tatay yan ng asawa mo. Dapat talagang, kasi dala ng talaga ng galit at ng emosyon talaga Ganon talaga yung nasabi niya agad dahil nanay siya. Oo. Kaya gano'n na lang talaga. Pero parang off yun Hindi parang off talaga yun. Para sabihin mo yung tao na ba't di na lang ikaw yung mamatay? Tapos tatay pa ng asawa mo. Parang tatay mo na rin yun Pero I get you. Diba? I understand totally kasi nga isa kang nanay. At diba, pinapangalagaan mo yung anak, yung welfare ng anak mo. Diba? Sabi naman ni Lian, good morning po DJ Lindsay. Kung ako sa'yo, te, umalis ka na lang po dyan. Kung hindi niya po kayang umupa, makiusap na lang muna kayo sa parents mo, na doon ka na muna sa kanila para gumaling na rin yung baby mo. God bless you. Oo nga, doon ka makitira sa bahay ng nanay mo, ng nanay at tatay mo. Bakit ka ba nandyan? Diba? I'm sure merong paraan. 'Di ba? Siguro kailangan mo lang talagang explore yung options mo. Sabi dito ni Zian Mitch. Good morning DJ Lindsay. Belated Happy Hearts Day. Second and third hand smoking yung mga kasama sa bahay ng isang taong naninigarilyo. Ano ba yan? Basta, yun na yun DJ Lindsay. Naninigarilyo. Ayan. Second and third hand smoke nga. Second hand smoke. Mahirap yan. Ang bantot. Alam mo yan ang hindi ko bet sa jowa. Yung sigarilyo. Sorry na po sa mga close sa akin na naninigarilyo. Alam niyo naman na maarte ako talaga sa amoy ng bibig, sa amoy ng mga kamay, ganyan. Tsaka kasi yung sigarilyo talagang siya, di ba? Dumidikit siya sa mga carpet, ganyan, sa upuan yung amoy. O kaya sa loob ng sasakyan, ayaw ko may naninigarilyo talaga. So yun. Well, para sa akin, gumawa kayo ng paraan. Oo. Kung talagang hindi kayang mag-adjust ng tatay ng asawa mo at hindi niya kayang, di ba, ayusin yung paninigarilyo issue niya dahil para sa kanya, vitamina niya yon. May ganyan ha. Oo. Vitamins niya yung sigarilyo. May mga ganyan. No problem. O mag-ipon kayong dalawa. Ngayon pa lang mag-ipon na kayo. O di kaya naman gumawa ka ng paraan. Manghiram ka sa ibang tao para makaalis kayo sa bahay na yan at magsarili kayo. Kahit maliit lang na apartment. Wow! Kahit maliit na kwarto lang magsarili kayong dalawa.
Kasi mahirap talaga eh. Diba, magkakaumpugan kayo ng emotions ng mga biyenan mo. Diba? Nagigets talaga namin yan, girl. As in, gets ka namin dun sa problema mo. Pero kasi, ang thing nga is, kung meron kang mga issue at hindi kaya mag-adjust ng tao sa paligid mo, alis ka na. Sabi nga nila, diba, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Ganon. Hindi mo kayang matagalan. Mga nangyayari, umalis ka dyan para wala tayong problema. Wow! Sabi dito, it's their house, it's their rules. However, second-hand smoke is a health concern. Pag di makuha sa matinong usapan, mabuti pa bumukod na lang po kayo sa health, para na lang sa health and welfare of the child. Truly, diba? Diba Ate Vance Amoyan? Diba? Yan po yung sinasabi ng mga pangga natin dyan. Hello din po at magandang umaga kay Ate Elizabeth, kay Erna Dele, tsaka kay Winifreda Sarmiento. Good morning, DJ Lindsay, watching from Cebu. So yun ang masasabi ko. Kasi wala nang ibang magandang solusyon pa dyan. Kapag hindi kayang daanin sa usapan, kayo po ang mag-adjust, kayo ang umalis. I'm sure makakagawa ng paraan yung asawa mo. I'm sure maiintindihan din ng mga biyenan mo kung bakit ka aalis dahil nga para sa kalusugan ng anak mo. Kasi kapag alam mo yun, gumrabe yung lagay ng anak mo, hindi naman sila yung number one na mamomroblema, di ba? Emotionally, physically, and financially, kayong mga magulang. Paano kung sasapat lang yung pera? 'Di ba? Paano kung sapat lang yung ipon? 'Di ba? Kayo din yung problema. So, habang hindi pa ganoon kalaki, 'di ba, yung pinaka-issue or dilemma ninyo, umalis na kayo diyan sa area na 'yan. Umalis na kayo, bumukod na kayong dalawa. After all, kapag naman talaga may pamilya ng isang tao, dapat bukod na sa mga magulang para matuto kayong tumayo sa sarili ninyong mga paa. Ganon. 'Di ba? Oo. Unless mag-a-adjust nga sila. As in totally, tatanggalin yung sigarilyo, then good. Ganyan. Sige, tuloy ang buhay. Diyan pa din kayo. Kasi meron ding mga, mga magulang na ayaw naman umalis yung mga anak nila dahil nga nagpapasaya sa kanila yung mga apo. Ganyan. So, sama-sama pa rin sila. Ganyan. Kung kaya mag-adjust, good. Diyan kayo, 'di ba? Para makita din yung mga magulang, 'di ba? Kumbaga matingnan nyo din, 'di ba? Maalagaan nyo rin yung mga magulang ng asawa mo, ganyan. Pero kung yun naman yung problema, anak mo naman yung nagkakasakit, siguro kailangan nyo na talagang humiwalay. Wow! 'Di ba? Hindi naman talaga mahirap gawin yun. Yun nga lang talaga, kailangan maging prepared kayo financially, emotionally, physically, mentally. Dapat, no? Sabi naman ni Vance, ayaw ko rin ng amoy ng sigarilyo. Diyan namatay ang kapatid kong lalaki na nagka-lung cancer dahil pa sa second-hand smoke. We are so sorry to hear that, Vance, 'di ba? Sabi naman ni Jess pa rin, baka hindi rin happy yung in-laws niya na nandun silang nakatira kasi mukhang nananadya din. May ibang twist naman ito, 'di ba? Kaya galaw-galaw, lipat na lang kaysa maging masamang tao ka pa, 'di ba? O masamang tao pa kayong pare-pareho, 'di ba? Totoo, bago ka kamuhian ng mga biyenan at bago ka rin talagang 'di ba, sagad ang buto galit sa mga biyenan mo, go, alis ka na diyan, bakla. Para wala na rin problema, para tahimik ang buhay. Gawan mo ng paraan. Manghiram ka sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo. Kung wala pa kayong pera ngayon, pagawin mo ng paraan yung asawa mo. Basta ang priority ninyo sa lalong madaling panahon because yung anak mo ay may sakit na. Baka mamaya lumala pa yan at dumami pa yung mga sakit-sakit. Hindi natin alam Pwede magkaroon ng skin conditions, skin issues, skin problems, diba? Or lung problems, ganyan. And everything will follow because hindi nga talaga healthy yung environment ninyo, diba? 9:27 on the clock. Mahal ko, panggako, baby ko. This is Carol Banawa with the song Iingatan Ka. Wow! Di natin masisi yung mga nanay na talaga naman pong G na G sa galit, no? Kapag anak na yung pinag-uusapan. Kasi iba talaga ang puso, ang damdamin ng isang inang nagmamahal para sa kanyang anak. Ito yung sinasabing unconditional pag-ibig para sa kanilang mga anak.